Samantala, sa iba pa nating mga balita, hawak na ng Senado ang kustodiya kay Special Envoy to Transnational Crime Ambassador Marcos Lacanilao. Kaugnay ng investigasyon sa di umano'y irregularidad sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Sergeant at Arms ng Senado, kusa itong sumuko. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Nasa maayos na kalagayan si Ambassador Marcos Lacanilao, ang Special Envoy to Transnational Crime, habang siya ay nasa custody ng Senado. Ito ang kinumpirma ni Senate Secretary Attorney Renato Bantug Jr. matapos matanggap ang report ng Medical Director ng Senado na tumingin kay Ambassador Lacanilao ngayong umaga. Wala ding report na may bumisita na sa kanya habang siya ay nasa pangalaga ng Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA. Si Lacanilao ay unang sinight for contempt sa hearing ng Senate Committee on Foreign Relations ni Senador Amy Marcos dahil sa umano'y pagsisinungaling tungkol sa nangyaring pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at ipinadala sa International Criminal Court o ICC sa the Netherlands. Hindi agad siya nakulong sa Senado dahil nag-issue ng show cause order si Senate President Francis C. Escudero at kahapon lamang lumabas ang order na siya ay dapat makulong sa Senado na hindi lalagpas ng 2 araw. Kaya't sumuko siya kagabi sa mga tauhan ng USAA. Sa panig ni Senador Amy Marcos ay masama pa rin ang kanyang loob at hindi agad napakulong si Ambassador Lacanilao. Kung mga ordinaryo umanong mga tao na iniimbestigahan ng Senado ay agad nakukulong, iba si Lacanilao dahil nabigyan pa siya ng 11 araw dahil sa bisa ng show cause order na ipinalabas ni Senate President Escudero. Giit ni Marcos, napakagaan ang parusa kay Lacanilao dahil 2 araw lang ito makukulong na animoy pitik lang sa kamay. Ngunit kung ibang tao ay mananatili ng matagal sa custody ng Senado hanggat hindi inaalis ang contempt sa kanya. Sa huli ay naniniwala si Senador Amy na protektado ng may kapangyarihan na hindi niya tinukoy si Ambassador Lacanilao kaya't naiiba ang pagtrato sa kanya. Kung siya umano ang masusunod ay gusto pa niyang magpatawag muli ng hearing hinggil sa nangyaring pag-aresto kay Duterte upang tukuyin kung sinong may-ari ng eroplano na pinagsakyan sa kanya patungo ng the Netherlands. Ngunit ang kanyang problema ay wala na siyang makuhang testigo. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.